Basta lutuing Pinoy, hindi nawawala ang manok. Ang sarap kasi nito sagad hanggang buto. Mapa-adobo, tinola, inasal, lahat pasok sa banga. Sa manok, walang tapon mula ulo hanggang paa. Mapapalong, dugo, bitukak, kukok. Kahit puwet ng manok, sisimutin niya ni Juan. Kaya ngayong gabi, mga kakaibang pakulo sa luto ng manok. Ihahain na namin sa inyong mesa. I wonder, may luto ba sa manok na hindi papatok? Ang alak hindi lang daw pang shot puno ni Juan. Pwede rin itong lasingin sa sarap ang manok. Nilasing na manok? Hindi ba yan kwentong lasing lang? Pulutan na pang ulam. Kinulob ang manok para walang kawala ang sarap. Pero ang gamit lang sa pagluluto, lata ng biskwit. Ang kinulob na manok, may hugot din daw nung panahon ng digmaan. Ang manok naman na ipinagmamalaki ng mga kahuander nating Bisaya, ang bisnok o Bisayang manok. Nakaugat na raw sa ating kasaysayan ang katutubong sarap nito. Sa sabong, sa pula o sa puti ang ginian. Pero sa kusina, kulay puting laman ng manok o yung bang maitim ang mas malasa. Magkakaalaman na kung sino ang tunay na kampiyon sa pasarapan. Abangan yan sa pagbabalik ng I Want. Ang simpleng kainan, pag sinabayan ng kwentuhan, lumalalim ang gabi, lumulutong ang tawanan. At madalas na uuwi sa inuman. Cheers! Parang Epoy! Halika dito! Grabe. Ay, siyempre sa ilalim ng mesa. Bakit naman sa portal? Ampay! Ay, paring Empoy. Mga pare, meron pa ba kayong ibang pulutan dyan? Ha? Pulutan. Yung masarap. Yung masarap, siyempre. Pangmayaman. Oo, kahit saan. Kahit ano. Sagot ko yan, pare. Sige. Sige. Kunin ko. Wag mo kunin. Next week na. Nilasing na manok. Kaya nilasing na manok yan. Yung lasing mo, kukunin niya pagka natikman mo siya. Parang nawala nga yung tama ko. Oo, di ba? Nung natikman ko. Oo, di ba? Sigurado ka nilasing na manok yan? Nilasing na manok yan. Gusto mo bang matutunan yan? Okay. Pero kung akala nyo ang tumatagay lang, ang nalalasing si Shot Puno, think again mga ka-wonder. Dahil ang paborito nating ulam o pulutan na manok, napapasyat din at pwedeng malasing sa sarap. Ang ka-I-wonder nating si Jeboy mula sa Quezon City, napapasabak din kung minsan sa walwalan. Siguro mga every weekend merong inuman nung araw. Pero nga, dahil mahilig din mag-experiment sa kusina, sinubukan daw niyang gumawa ng pulutan na lutang ang sarap. Turo ng kanyang hipag, mas masarap daw ang manok kapag nilasing din sa alak. Parang pusong tinamaan sa unang tagay. Minsan nagiinuman kami, yung pinsan ko nabanggit niya sa akin na yung ram ay nakakalambot ng karne. Naisipan kong gawin, sinubukan kong pakuluan yung manok sa ram at unti-unti habang tumatagal, nagdadagdagan yung aromatics na ginagamit ko. Sa paggawa ng nilasing na manok, gumamit si Jeboy ng sarili niyang timpla. Ang tinatagay niya sa manok, sa halip na serbesa o beer, rum, isang klase ng alak na karaniwang gawa sa tubo o molasses. Kinukuha ang malapot at matamis na katas at pinapaikot sa proseso ng fermentation at distillation. Hindi lang ito bida sa inuman, effective din pampalasa sa mga putahe. Ang mga pampalasang gamit ni Jeboy, sibuyas, bawang, at luya. Ibubuhol ang tanglad, dahon ng laurel, buong paminta, at konting asin. At syempre, ang bidang alak na pampalasa. Kuya Jeboy, bakit ram yung napili nyo?
Kasi yung ram pag matamis yan eh. Kaya pagka nag-evaporate yung alcohol, pag pinakuluan natin to, may iiwan dyan yung tamis. Wow. At saka yung ram, kasi pag nilagay mo sa karne, nakakatulong siya mag-tenderize, lalambot yung ating karne. Ayos ba yun? Ayos. Pagsasama-samahin ang mga sangkap sa kaldero, lalagyan ng ram at kaunting tubig. At hahayaang kumulo ng 30 to 40 na minuto. Matagal nang ginagamit ang alak sa pagluluto. Isa sa pinakaunang sibilisasyon na gumagamit ng alak sa pagluluto ang Ancient Romans. Nakalimbag ito sa sinaunang Roman cookbook. 1000 taon na daw ang nakalipas nang magluto ng ulam gamit ang alak. Maliban sa pampalasa, nakakapagpalambot din pala ng karne ang alak. At nakakatulong ito sa pagpreserba at pagpapabango ng pagkain. Ayan mga ka-wonder, lasing na ang ating manok. Ay nakababad na ng husto ang ating nilasing na manok. Pagkatapos patiktikin o i-drain, pwede na itong iprito. Kuya Jeboy, kailangan ba nakadapa? Hindi pa siya pwede nakatihaya? Parang wala kasi ako nakikitang lasing na nakatiyaya eh. Nang lahat na nakikita kong lasing Nakadukdok. nakadapa eh. Kaya dinapa ko na lang din siya. Tama naman. In English, drunken chicken. Am I right? Drunken chicken, you're right. Alright, drunken chicken. Crunchy at malinamnam dahil sa pinagbabarang alak. Pwedeng ulam, pwede rin gawing pulutan. Tikman na yan! Grabe. Parang nabalik ako sa yung elementary school. Kabata. Pagka pinagluluto ako ng parents ko ng fried chicken ng pambahay. Pero hindi mo halatang may ram. May ram, di ba? Sarap! Lasang chicken po. Lasang chicken! Okay. Masarap po. Parang ngayon ko lang po siya natikman. Aming diskarte dyan, si Juan. Para siguradong nanunuot ang lasa sa laman, ang isang tried o tested na paraan, takba na yan. May takip na palayok, kawayan, o kahit simpleng dahon. Basta makulong ang init at lasa. Pero para sa ka-wonder nating si June, chicken na chicken lang daw ang pagluluto niya ng pambatong putahe ng manok na ikinukulong lang niya sa lata. Natutunan ko po itong kinulob na manok dito lang din sa mga nagsasaka dito, na mga tawag nila mga ortelano. So kapag nagluluto sila ng manok, ginaya ko na lang. Mas masarap kasi yung kinulob niya, malalasa mo yung smoky chicken, parang ganon. Sa 5 taong pagbablog ni Kuya June, iba't ibang proseso na ng pagluluto ang kanyang nasubukan. Pero ang pinakakakaiba daw, ang paraan ng pagluluto ng kanyang specialty na manok na tinakluban. Tok, tok, tok! Tao po! Hello po! Hello po! Naamoy ko kasi from afar yung chicken! Maganda yung pagkakaihaw dito ng manok Hindi po inihaw yan. Gusto niyo po malaman kung paano natin niluto to? Gusto kong malaman kung paano mo niluto yan. Tara! Tara. Sa paghahanda, para lang din daw nag-iihaw. Dapat po dinidikdik po ng ganito para yung Lasa. Yung lasa, yung aroma niya pumasok po sa katawan ng manok. Ipalaman ang mga pampalasa. Kapag natimplahan na ang mga manok, bahagyang imamasahe para mas kumapit ang lasa. Sasapinan lang ito ng dahon ng saging na nakapatong sa lupa. Saka ito tatakloban ng kwadradong lata ng biskwit. This is my first time na maka-experience ng ganitong pagkakataon. Magluto sa lata. Nako. Mostly mga ilang araw yan. Mga 25-30 minutes po. Kung titignan din natin, nung panahon ng himagsikan, ay nagkaroon din ng presensya itong kinulob na ito sa pamamagitan naman na ang manok ay nakabalot sa sahan ng saging at ito yung kinakain ng ating mga revolusyonaryo. Noong panahon kasi ng pananakop sa bayan ni Juan, malaki daw ang naging papel ng pagkukulob
bilang pagluluto. Hindi lang para sa sarap para din sa kaligtasan. Para hindi daw maamoy ng mga mananakop. Kinukulob ang pagkain para hindi sumingaw ang bango. At pati usok, binabantayan. Baka luto na ang manok namin ni Kuya Jun Ayun, nakatihaya. Hindi naman sunog yan, ganyan talaga. So yung ilalim niyan ay ang hindi pa luto. 20 minuto at luto na ang kalahating bahagi ng manok. Babalik ta rin ito para maluto ang kabilang bahagi. And after 15 minutes, pwede na ulit silipin ang manok. Dahil mukhang basic na basic ang pagkukulob, Kuya Jun, let me handle this one. Kaya ko kaya magtinikling? 1, 2, 3. Wait na. Pwedeng dalawa tayo. Wag na! Okay na! Dito lang ako! Dito lang! Hindi pala basic mga kawander. Madulas yung lata. Kasi parang meron siyang mga pulbos-pulbos sa gilid. Yun! O, di ba luto na? Bango! Bango. Bango. Kain na! Siyempre pa. It's Tiki Man time, mga ka-wonder! Lasa siyang, lasang usok na masarap. Sa kinulog kasi na pagluluto, ini-expect natin na yung init ay mas mataas pa sa at least 74 degrees Celsius na sapat na para makaluto ng karne ng manok. Pero ang pinaka-consideration din, siguraduhin natin na naluluto talaga yung pinakaloob ng manok. Wait! Hindi pwedeng ako lang ang makakatikim ng special kinulog ni Kuya Jun. Siyempre pa, Mami Sue, this one's for you. So, kita natin, luto naman siya. Tikman natin. Pareho lang naman siya yung inihaw at saka yung kinulob. Ito, merong smoky flavor ka na malalasa. Kapag nga naman usapin ng pagluluto, hindi nawawala ng pakulo si Juan. Pero ang mga bagay na inaakalang simple o diskarte lang, may malaki palang ambag sa pakikibaka para sa ating. Dahil kanin is life, para kay Juan, walang kainan na kumpleto kung walang kanin sa tabi ng ulam. Abay, sagot ko na yan. Ituturo ko sa inyo kung paano maghanda ng putahing manok na 2-in-1. May sabaw na manok na may kanin sa loob. 3-in-1. Ayan, may sabaw ka na, may ulam ka na, meron ka pang kanin. Ipapalaman ng half-cooked rice sa loob ng manok, saka sisiksikan ng dahon ng tanglad, pampaalis ng lansa. Sabi ng manok, ano magbalak mong gawin sa akin? Nagkawasak-wasak ng manok. Mulay na yung legs. Sigbudbura natin ng para may lasa-lasa yung kanya Pero kulong-kulo na yung tubig Tada! Spring chicken! Para madaling maluto. Uy, maluto kang rice, huwag kang lalabas, ha? Lubog natin siya. Katamtamang apoy lang mga ka-wonder para mas maluto ang manok at kanin nito sa loob. Gawin niyo sa mga bahay niyo, masarap po talaga siya. Tiki man na! Sarap. Sarap, ma'am. Okay. Marami sa atin ang kumakain talaga ng manok on a regular basis. Wala naman siya talagang limitation. Kung hindi maluluto ng maayos ang manok, pwede magkaroon tayo ng salmonella. So, mayroong pagtatae, pagsusuka, at kahit yung pagsakit ng tiyan kapag hindi maayos ang pagluto sa manok. Nasa dugo na ni Juan ang pagkain ng manok. Sa dami ng paraan ng pagluluto nito, tiyak na di pagsasawaan. At tunayan, may mga luto pa sa manok na nakatala na rin sa mga pahina ng ating kasaysayan.
Biyahe naman tayo ng Cebu para magluto at tumikim ng bisnok. Mula sa pinagsamang salita na Bisaya at manok, singtanda na raw ng ating kasaysayan ang putahing ito. Sa aklat ng manlalakbay na si Antonio Pigafetta, ikinuwento niya kung paano sila dumating kasama ng grupo ni Ferdinand Magellan sa ating pulutong ng mga isla noong Marso 1521. Magiliw silang sinalubong ng mga katutubo at pinakain pa ng manok. Pinaniniwalaang ang putahe na yon walang iba kundi ang bisnok. Dahil culinary pride ng Cebu ang bisnok, bilang pagpapahalaga at pagpapanatili sa kanilang kultura at tradisyon, ipinagdiriwang din ng mga Cebuano ang Bisnok Festival tuwing Oktubre. Kasama sa nagpapatuloy sa tradisyonal na pagluluto ng manok, ang 76 na taong karinderya sa Cebu na Empiang's Inasal Manok Bisaya. Ang Impiang Sinasal Manok Bisaya, nagsugod siya sukad sa 1949. Gikan pa sa lola sa akong mama nga si Olympia Katingan. Pagmamalaki ni Irish, kada araw, 1 hanggang 300 native na manok ang kanilang naibebenta. Gikan sa una hangtod karon wala jud na usab ang among mga lamas nga among gigamit para sa among inasal manok. So nagpabilin ang iyahang lami. Kay mao ni among mga manok nga kinumpra gikan dito sa tabuan, mga gatos ni kapin. Og amo ni siyang dadon dito paingon sa amo ang ihawan. Pagka-delivered, diretso katay, isa katitimplahan ng mga pampalasat, tutuhugin, at isasalang sa ulingan gaya lang din sa ordinaryong paglaletsyo ng manok. Tumasagisag ito ng kanilang pagiging malikhain, pagiging payak sa pamumuhay, at yung pagiging praktikal sapagkat ang ginagawa nilang bisnok, ito yung mga alaga nilang manok, no? Dahil maano-mano ang pag-iihaw sa manok, 15 minutos lang. Ready to serve na ang Bisayang manok. Pero ang talagang nagpapasarap sa bisnok, ang kanilang special sauce. So akong magisal kog lamas, ahos ug bombay kay para mahumot jud. Okay, next na tong igisal ang sibuyas dahon. Okay, mo ni atong secret ingredient nga atong ginabutang sa ato ang sauce kay para lahi jud iyang lasa. Saka ipaliligo sa inihaw na manok. Sekreto nila Irish, kaya mabilis nilang napalalambot ang native chicken, ay dahil mga batang manok daw ang kanilang iniihaw. Tuyo lang namong arimi mo kaon kay amo ning gibalik-balikan since before lami gini nga klase sa manok Bisaya. Lami po gyapon. Oo. Mao ra man gyapon. Mabibili ang isang buong bisnok sa halagang 220 hanggang 280 pesos. Ang manok minsan alaga, madalas ulam. Pinagkakakitaan, buhay man o luto na. Sa dami ng lahi at klase ng manok, kanya-kanyang pili kung alin ang best chicken in town. Ang ka-wonder natin si Ron mula Victoria, Tarlac, 10 taon na raw nag-aalaga ng iba't ibang klase ng manok. Simula nung bata ako, mahilig na ako sa manok. Marami po akong nakikita iba't ibang klase ng manok, kaya nahook na rin ako mag-alaga. Mula sa karaniwang lahi gaya ng native chicken, Rhode Island at DeKalb chicken, hanggang exotic species, chicken at chicken lang daw kay Ron alagaan. Hanggang sa naisipan kong gawing business na lang, kaya naging breeder na rin ako. Yung hobby ko, ginawa ko na rin business, source of income. Isa sa kanyang paboritong alaga, ang Chinese silky chicken na kakaiba ang itsura. Ang lahi kasi nito na mula sa China, kulay itim ang laman mula ulo hanggang paa. Sa halagang 800 hanggang 1,500 pesos, makakabili ka na raw ng Chinese silky chicken. Bukod tangi po yung Chinese silky sa ibang manok dahil sila lang po yung may malambot at buhaghag na balahibo. Sa likod ng malambot na balahibo ng silky, nakakubli doon yung maitim na laman.
At kakaiba sa silky, sila lang yung may 5 daliri sa paa. Napakaganda po alagaan ng Chinese silky dahil napakabilis pong paramihin. Pero hindi lang daw ago eksena sa itsura ang Chinese silky chicken, pati na rin sa lasa. Mas malinamnam ang karne ng Chinese silky kumpara sa ibang breed ng manok. Ngunit mas maliit na hamak ang karne nito. Ang average sa timbang lang po nito ay mahigit 1 kilo lang po ang bawat isa. Pero para sa mga Chino, ang Chinese silky chicken, the best gawing traditional herbal soup. Mainam daw para sa mga anemic, katatapos lang manganak, at mga taong stressed at mababa ang enerhiya. Silky black chicken, we use it as a dietary dish. It's more on replenishing our body fluid, essence, and also blood. Okay. And often, we use it with additional herbal ingredients para mas effective. Andito po tayo ngayon mga ka-wonder at tuturuan ko po kayo magluto ng version namin mga taga Victoria Tarlac ng tinolang silky chicken. Pagkatapos natin igisa ang ating mga pampalasa, sunod nating isangkot sa o igisa ang ating black chicken. Pag kumulo na po yung sabaw, pwede na po natin ilagay itong papaya para sumabay ng lumambot. Sunod na rin po natin itong tanglad. Ilagay na po natin malunggay pag malambot na yung papaya. So ito na po mga ka-wonder ang finished product natin. Luto na po ang ating tinolang Chinese silky. Perfect bonding na rin daw ng kanilang pamilya ang paghigop ng mainit at masarap na sabaw ng Chinese silky chicken tinola. Sa lasa po, mas malinamnam po sila kumpara po sa ordinaryong manok. Mga 2 years na po namin nakakain yung silky. Ang manok hindi na mawawala sa hapag ni Juan. Mapaprito, ihaw o may sabaw, hindi nakakasawa. Kaya si Juan, kanya-kanyang pakulo, anumang luto yan ng manok. Ang sigurado, ang sarap nito. Laging panalo at sagad hanggang buto. Mga ka-wonder, kung may mga topic po kayo na gusto pag-usapan, mag-email lang po kayo sa iwondergtv@gmail.com. Ako po si Susan Enriquez. Follow niyo po kami sa aming social media accounts. Ako po si Empoy Marquez. Paano pa magkita-kita po tayo tuwing linggo ng gabi sa GTV at ang mga tanong ni Juan, bibigyan namin ng kasagutan dito lang sa I Wonder!